Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Sana ay okay-okay lang. Katulad po ng aking laging sinasabi, sana ay okay pa rin ang ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre sa buong mundo na mga kapwa natin Pilipino. Ngayon pong gabi ang ating pag-usapan ay ito pong mga issue pa rin pampolitika dahil nga po sa ito naman yung talagang binabantay natin at yung ating eleksyon sa Mayo, hindi na ho malayo yan. Malapit na yan, ilang buwan na lang eh. At ngayon ho talagang kanya-kanya na ho ng mga paghahanda ang mga political party at mga kandidato or nag-file ng Certificate of Candidacy. Pero isa ho sa mga bagay na ating gustong talakay ngayon na ito hong mga development dito nga sa, although wala pa hong malinaw kung ano talaga napagkasunduan between Bongbong Marcos at saka po Sara Duterte, Mayor Sara, na nagkita ho talaga sa Cebu. At nakita naman natin sa publiko, lumabas sa social media na talagang nag-meeting sila. Kung ano po ang napagkasunduan ay wala ho nakakaalam. Pero ganun pa man, definitely isang pampolitika yan. Hindi pa natin alam kung sino talaga sa kanila. Si Mayor Sara ba ay nagbago na ng isip? Tatakbo na ba siya o hindi? Hindi natin alam. Siya ba ay tatakbo as president or tatakbo siya as vice president? Hindi rin natin alam. Kung ano man po sila lang ho nakakaalam dahil sila nag-usap. Pero ganun pa man, ang gusto ko pong talakayin ngayon, pero bago ang lahat, huwag po kayo makalimot na mag-like, share, and subscribe dito po sa Mike Abe Opinions at yung pong notification bell, huwag po niyong kakalimutan. Okay? Ang gusto ko pong talakayin ay ano ang mga magiging epekto nito sa mga oposisyon. Kasi sa ayaw at sa gusto po ninyo na tanggapin, pag talaga itong dalawang ito ay nagkasundo at nagpartner sila at lumaban, sa panguluhan or pangalawang pangulo, president and vice president, talaga hong iba ang dating yan. Malakas talaga. Kasi yan ang tinatawag nating north to south. Di ba? Yung north, maaaring, ito yung norte, Luzon, na baluarte ng mga Marcos. Yun namang south, siyempre Mindanao, kay Mayor Sara yan. Pero hindi ko naman sinasabing lahat ng mga tao dyan ay kanila. Hindi po gano'n. Baka magalit sa akin yung mga tao. Alam ko, hindi naman lahat ng taga-Norte kay Marcos, hindi naman lahat ng taga-Mindanao ay kay Duterte. Di ba? Ganun po talaga eh. Anyway, basta ang sinasabi natin, yun ang maaaring panghugutan ng mga vote nila. Especially, iba pa yung dito sa Luzon, lalo tigit ang Mega Manila. So, kaya medyo malakas ang dahil Visayas, Mindanao at saka Luzon or Northern Luzon. Ay ito hong mga magiging kalaban o kilalang oposisyon. Ang baluarte ng mga ito ay kadalasan nandito sa Luzon eh. Katulad ni Ping Lacson, taga Cavite, Metro Manila, Luzon ang panggagalingan nito. Okay? Robredo, Bicol at National Capital Region din ang panggagalingan. Luzon pa din yan. Di ba? Isko Moreno, Luzon at Metro Manila. Usually, Metro Manila lang. Okay? Si Pacquiao, sabihin natin, Visayas, Mindanao, dahil ibang dating ni Pacquiao, namimigay ng pera eh. Di ba? Panay-panay pamigay ng pera. Kaya meron siyang supporters, pero hindi natin alam kung boboto yan sa kanya pagdating ng eleksyon. Pero Luzon, Visayas, Mindanao, ang pinanggagalingan niya, dahil taga Mindanao siya. At kahit siya magpunta, namimigay ng pera. Kaya nga, may tao siya. Hindi lang natin alam kung siya tutulungan pagdating nga ng halalan. So, yan ho yung laruan. Hindi katulad nitong North at South. Hindi ko sinabing solid kasi baka magtampo yung iba. Yan ang panghuhugutan ng Bongbong Marcos, Sara Duterte, or Sara Duterte, Carpio, Bongbong Marcos. Yan ho dalawa kung sakaling matutuloy. Ang akin pong nakikita rito, kailangan siguro ay mag-usap-usap yung opposition kung gusto nila talagang manalo. Mag-usap-usap yung opposition kung gusto talaga nilang harapin itong magiging hamon na ito kapag nagkasundo yung dalawa. Yung Sara at saka Marcos. Dahil pagka ganito na yung mga opposition baluarte lang Luzon at Metro Manila, tapos hati-hati pa sila, kanya-kanya pa sila, abay mahirap yun. Kahit anong kwentahan, mahirap na manalo sila at mahirap silang makipagsabayan dito sa North at South na pinag-uusapan. Kaya big challenge ito sa mga oposisyon na sila ay magkaisa. Kung sino sa kanila ang mag-giveaway or bababa sa posisyon as Vice President, hindi natin alam. Pero dapat isa lang or dalawa yung maging kandidatong opisyal na presidente dito sa Luzon. Pagka naging tatlo yan o maging apat pa, talagang magkakahati-hati.
Ganun pa man, yan naman po ay idea lang natin. Ang aking paniniwala, pag hindi sila nagkasundo na oposisyon, mahihirapan sila. Sa ngayon, hindi ko sinasabing sa araw ng eleksyon kasi maraming pwede pang mangyari. Sa ngayon pa lang, sa takbo ng monitoring, kung hindi sila magbabago, mahihirapan. Ganun pa man, ang isa kong malaking problema kung ano ang mangyayari, kasi kung magsasama yung Marcos at saka Duterte Carpio, ayaw ko kung anong gagawin ng PDP laban kasi meron ng Senador Bato de la Rosa at saka Senador Bongo. So, hindi ko alam kung paano gagawin nila. Pero aabangan pa rin natin kasi wala pa naman hong opisyal na desisyon or announcement ang kampo na sinasabing nag-usap-usap doon nga po sa Cebu ngayong araw na ito at kahapon hanggang ngayong araw na ito. So, yan yung ating aabangan. Pero marami ho talagang pwedeng mangyari kahit naman ho sa mga nakaraan nating eleksyon. Minsan ho may mga pagbabago na mayroong nag-giveaway, bumababa sa posisyon, nagkakaisa para sa isang adikain, inyong ganon. Pero pagka ho nagkanya-kanya rito, ay talaga hong magkakahati-hati talaga. Actually, yung issue pa rin ng BBM Duterte or Sara Duterte, hindi pa rin niya malinaw kung sino sa kanila ang mag-giveaway. Kung parehong kumandidatong presidente yan, hindi mahahati rin. So marami pang pwede talaga mangyari. Kailangan talaga ay magkasundo. At sa isang banda, lalo ho sa ating mga botanteng Pilipino, dito at sa abroad, maganda po itong development na ito. Kasi pagka ganitong marami nagkaka-interest na tumakbo, maghawak ng ating bansa, buhay na buhay ang demokrasya at pag-asa. Nasa sa atin na lang mga Pilipinong botante kung sino ating pipiliin base sa kanilang kakayanan at karanasan. Hindi paramihan ng pera, hindi pagalingan magsalita. Hindi po ito paramihan ng followers at supporters. Kailangan dito pagalingan, pagandahan ng plataforma di gobyerno. Ano ang kailang mga plano sa maraming problema? Sa ekonomiya, pandemya, peace and order, West Philippine Sea, yung Sabah, problema rin. Kahirapan, maraming walang trabaho, maraming may sakit, napakarami ng problema, kalamidad. At iba pa. So yan ho yung mga dapat nating alamin sa kanila. Inuulit ko, hindi ho pagiging basihan ng ating pagboto. Sana lahat tayo ganon. Ay yung magaling magsalita, magaling sumayaw, maraming followers, supporters, doon na tayo. Huwag sana pong ganon. Dahil nakataya ang kinabukasan ng mga Pilipino, nating lahat, ng inyong mga anak at magiging apo sa susunod na 6 na taon kung sila ho'y mapupwesto. Kaya kailangan ho doon tayo tumingin sa kakayanan, karanasan, at kaya nilang gawin ang kanilang sinasabi. Yung mga bola-bola or mga suntok sa buwan ng mga salita at mga pahayag, huwag natin paniniwalaan yon. Huwag natin kasangkapan yon para tayo ay makumbinsi. Kailangan suriin natin. Hindi sa pangalan, hindi sa personality, hindi sa organization. Kailangan sa kakayanan, plataforma. Please lang po, gusto natin ng pagbabago. Gusto nating umunlad lahat. Napapag-iwanan na tayo ng marami mga bansa dito sa Asia at sa buong mundo. Dahil sa atin, sobra ang politika, sobra ang propaganda, sobra ang salita, kulang sa gawa. Ang kailangan natin na susunod na presidente, kahit kulang sa salita, pero kumpleto ang gawa para sa may pag-asang bayan at may pag-asang kinabukasan. Yan po ang mahalaga. Ano po? Kahit kayo mga OFW, mas maganda nga sana kung darating yung araw, wala ng OFW. Nandito na lahat sa Pilipinas nagtatrabaho at maganda ang sweldo. Katabi ang pamilya, kasama ang buong pamilya. Di ba ang sarap nun? Kaysa sa hiwa-hiwalay kasi nga nagbabaka sakaling gumanda ang buhay niyo dyan. Naintindihan ko yon. Pero marami rin ho ang mga Pilipino sa abroad na may problema. Biktima ng harassment, biktima ng kung ano-ano, lalo na sa Middle East. So paulit-ulit yan, ilang dekada na yan. Ilang presidente na naghawak, pero hindi naman na-resolve ang problemang yan. Ako nakakatanggap ako ng marami mga report na biktima ng karahasan. Hanggang ganun paulit-ulit na lang So maging marunong po tayo. Hindi ko kayo tinuturuan, hindi ko kayo inu-impluwensyahan. Ginagabay ko lang kayo kung ano ang tama na maganda para sa atin, hindi para sa sarili, para sa kinabukasan ng ating pamilya, ng ating bansa. Yan po yung mahalaga. Okay? So abangan natin, wala pa hong final kung anong announcement. Lahat nagpapakiramdaman. Pero kung mabubuo talaga silang dalawa, Sara at Marcos, napakalaki ng problema ng oposisyon. Kung paano nila labanan ito, paano harapin ito kapag sa kampanya na nagsisimula pagpasok ng bagong taon. Hanggang dyan na muna po ang ating muling pagsasama sa gabing ito. Huwag niyong kalimutan, subscribe and yung pong notification bell dito sa Mike Abi Opinion para siguradong nakakatanggap kayo ng mga bagong balita. Magandang gabi nga po ulit.
good night nga siyempre sa buong mundo at siyempre, God bless po sa ating lahat.